Good day sa inyo mga kaibigan. Bali, ang gagawin natin ngayong video ay tungkol doon sa isang split type na inverter na ang problema, sabi ng customer mga kaibigan, ay pag inon niya, ang nangyayari ay namamatay yung kanyang looper, bumabalik sa off, at pagkatapos nawawala yung fan. So ang ginawa ko, pinulad ko yung kanyang board. At pagkatapos chinek ko yung kanyang mga socket. Yung socket ng LG kasi isa madaling masira, madaling mag-loose, kaya pinapalitan yun. So sa akin hindi ko siya pinalitan. Ang ginawa ko, dinirect ko siya. Yan. Bali, anong nangyari, yung pinaka-receiver niya na board, maliit lang yun, papunta dun sa main PCB board. Pinagduksong ko yung wire niya, electronics wire, yung maliliit na wire. Yun ang ginawa ko. So nung ginawa ko yun, hindi na siya nagloloko. Bali, pag inon mo, nag-on na siya ng normal. So diniliver ko na mga kaibigan. Pagkatapos nung ma-deliver ko ay trinay kong i-on. So ang isang problema na nakita ko naman, nag-blink naman yung kanyang pinaka-receiver, yung kanyang LED, nag-blink siya. Ang model niya pala is H8-241PM na LG inverter. Yan, bali na encounter ng mga ibang technician din yung ganitong experience. Pero itong sa akin is common naman, hindi naman siya rare. Pero nakakagulat kasi siyempre kung wala kang parts na dala, magugulat ka. Ang expected mo okay na, tapos may nasira pang isa. Ayan. So pakita ko sa inyo mga kaibigan kung ano yung ginawa ko, ano yung pamamaraan na ginawa ko nga, at pagkatapos kung ano yung settings at kung paano yung pinaka-settings pala nung kanyang tester, yung kanyang multimeter, para matrace ko kung ano yung resistance ng old at saka yung new na parts na ikinabit ko. So panoorin natin mga kaibigan. Panoorin niyo itong i-share ko sa inyong video. Sana ay magustuhan niyo. Alright. So ito na mga kaibigan, ito yung parts na may problema. Bali, ang pinakita ko sa inyo, may stainless yan, hindi siya copper. Stainless na tube sensor. Yung ginagawa niyan ay kinakabit yan din dyan sa may evaporator para nagsisense niya yung lamig kung may problema. Kung may problema. Ngayon, ito pakita ko sa inyo, nag-blink siya. Pagkatapos kung maikabit, nag-blink naman siya, yun yung problema. So dalawang lights na nag-blink, salitan siya. Pagkatapos nung inon ko niyan, ayaw mag-on ng kanyang unit, Bali ayaw bumukas ng looper, tapos yung fan ayaw ding bumukas, So napaka-arte niyang inverter, konting problema lang, masense niya damay na lahat. So yan yung problema mga kaibigan. Nagbi-blink siya dahil doon sa sensor. Ayan. So ano ba yung problema ng sensor mga kaibigan? Bakit siya nagkaroon ng blink na ganyan? May mga problema kasi yan kung bakit ganun pakita ko sa inyo mga kaibigan. So yan yung sensor naman na bago, yan yung ikakabit ko. So pakita ko sa inyo mga kaibigan, ito yung problema. Ayan. Yan. Nakikita nyo ba mga kaibigan sa settings na 20K, bali ang problema is 0.30 lang yung kanyang resistance, 0.29. So napakababa, almost malapit na siyang mag-short kasi point something na lang siya. Mababa na siya sa 1 resistance. So pagkatapos, chinek ko tong isa, tong buo. Pareho yan, pareho ng stainless, magkaiba lang ni size ng pinaka tube sensor niya. Ang nangyari, nung i-test ko yan, ito yung kanyang resistance, 7.16. So ang laki ng difference, 7.16 yung kanyang resistance, 7.17, 7.18. So yung isa point na lang, mababa pa sa 1. Ito naman 7, mahigit yung kanyang lamang, So mataas, So yun yung reason mga kaibigan kung bakit nawala yung kanyang hindi nag-on yung kanyang unit, dahil almost shorted na yung kanyang tube sensor. Yan.
So itong pinalit ko ay mas maganda pa yung kanyang reading ng kanyang resistance. So yan yung ilalagay natin. So kinabit na natin mga kaibigan, at i-on natin iyan ano, kung ano yung magiging result pagka inon natin iyan. Ilagay na muna natin yan ano. Siya nga pala mga kaibigan ano, yung paglalagyan niyan medyo sumikip na dahil meron siyang stopper ano, meron siyang maliit na metal na nakashoot dyan. Pero inalis ko na yon at medyo pinisa ko yung ilalim para hindi mahulog ano. Mailagay ko lang yan. Yan, medyo pinisa ko ng konti. Mailagay ko lang yung kanyang tube sensor na bago. Medyo mataba pa kasi ng konti kaysa dun sa standard na medyo payat ano. So tingnan natin mga kaibigan yung kanyang result. Iyon natin siya. Uy, steady na yung kanyang lights ano. Then tignan natin yung kanyang looper. Yan, bumukas na yung looper niya. Success. So nag-on na rin yung kanyang pinaka blower wheel sa loob ano, yung mahabang blower niya. So yun na yung sira no. Nangyari kasi diyan mga kaibigan, hindi pa sira yung yung tube sensor bago kay kabit. Pero wala namang ginalaw diyan eh. Walang ginalaw diyan. Hindi ko nga napansin yung tube sensor na yun ano. So siguro nung nalagyan ng supply ulit, nagkaroon na siya ng problema ano. So hindi natin kasalanan iyon. Talagang may pasira na rin yung sensor niya. Kaya ayan, nang palitan natin, okay na siya no. So maganda yung kanyang lamig at wala na siyang problema. Binalik na natin yung kanyang mga accessories. Yan. So masaya na yung customer no. Happy na siya sa kanyang aircon ulit. Magagamit niya na ulit yan. So mga kaibigan, yun yung mga possible na mga cost kung bakit nagbiblink yung ating unit ano, dahil rin sa sensor ano, tube sensor or kaya room sensor. At may iba pang problema yung sa socket nga, palitan nyo na or i-direct nyo na lang. So yan mga kaibigan ng ating experience na i-share ko sa inyo. At napakahalaga na meron kayong multimeter, may tester kayo, hindi basta nanguhula kasi magkakaiba ang resistance. Malay nyo, nakabit nyo rin mga kaibigan yung sira din pala, sirang sensor ano. So malilito kayo, kaya kailangan meron kayong multimeter ano. Ayan mga kaibigan. So yan ay shinare ko lang na experience ko mga kaibigan. At sana nagustuhan nyo itong aking video na ginawa. At sa susunod mga pagkakataon, sana ay panoorin nyo ulit yung mga video ko na i-share sa inyo. Yan, mapa transportation man, sa air conditioning, sa mga appliances natin sa bahay, iba't ibang appliances. Yan, sa mga printers, iba't ibang mga hobbies ng mga guys ano, hobbies natin mga technician. Yan. So maraming salamat sa inyo mga kaibigan. Hanggang sa muli, makita-kita tayo sa susunod na video. Bye-bye.